This is the word of the Lord. Actually, last week, nagturo si Pastor Andy and sobrang nagrema sa akin yung word niya. Tinuro ni Pastor Andy na okay lang malungkot ka. Okay lang na malugmok ka. Okay lang na masaktan ka, pero ang hindi okay kapag nanatili ka dyan. Di ba? Sobrang ganda nun, sobrang powerful nun. So, ngayon naman pag-uusapan natin is a story, no? Mahilig po kasi ako sa mga love story, mahilig ako sa mga kilig-kilig. Kaya ngayon, pag-uusapan natin is about love story na naman. Yan, gustong-gusto yan ng mga kabataan pagdating sa mga love story. Okay, so alam nyo ba, kami po ng husband ko, going 3 years na kami. So, magti 3 years na po kaming kasal. And, alam nyo, nare-realize mo talaga kapag married ka na that marriage is not just butterflies talaga. Paulit-ulit ako dyan. Nakita ko yung reality talaga ng mundo na ang marriage, hindi lang siya yung nakikita natin sa K-drama. So, 3 years na kaming kasal ng husband ko, almost. No? Sa November, mag-a-anniversary na kami. And, na-realize ko talaga na kahit gaano ka pala mag-prepare, dadating sa point, ayan, na magiging selfish pa rin tayo. Alam mo, sabi ko nun dati, before ako magpakasal, siguro napakaswerte ng mapapangasawa ko kasi nag-prepare ako sa kanya. Inayos ko yung heart ko, nag-wait ako, di ako nag-boyfriend after ko ma-fail from one relationship. Tapos, nag-aral akong magluto, masipag naman ako, matalino naman ako. So parang, very confident ako na parang, napakaswerte ng mapapangasawa ko. Parang napapailing yung asawa ko. Pero alam niyo, nung nag-asawa po kami, nung nagpakasal kami, dumadating pa rin pala sa point na, mas uunahin mo pa rin yung sarili mo kaysa sa kanya. No? May mga times na, sabi ko, pagsisilbihan ko yung asawa ko, pero pag inutusan akong kumuha ng tubig, ikaw na. Maiinis ka, no? Madaling araw, utusan ka kumuha ng tubig, o kaya naman kapag nakita mo na yung mga damit niya pakalat-kalat sa kwarto, parang naiinis ka pa rin. So, hindi talaga magiging perfect. Kasi, somehow, mananaig pa rin yung pagiging selfish natin. No? And talagang sa marriage, napaka-importante ng selflessness. Sabihin mo nga, selflessness. Yan. So, si God, nagbigay siya ng greatest command sa atin. Ano yung greatest command? Love God and love others. Di ba? Love God and love your neighbors. May sinabi bang love yourself? Wala. Pero, technically, kung titignan natin sa buhay natin, most of the time, ang malaking porsyento ng pag-ibig nasa sarili natin. You know why? You know why? Bakit yung iba ayaw mag-asawa? Ayaw mag-commit? Kasi takot masaktan. Sino iniisip? Sarili. Bakit yung iba gustong mag-asawa? Kasi gustong may magpapasaya sa kanya. Sinong iniisip? Sarili. So most of the time, we are selfish. So ngayon pag-uusapan natin ang isang story kung saan naging sobrang selfish itong dalawang to, itong couple na to. They became so selfish. And so, kilala niyo po ba si Samson? Meron dito nakakilala si Samson? Hindi niyo kilala si Samson? First time niyo narinig? Sino si Samson? Ayan. So, si Samson po, kilala sa kanyang strength. So, para siyang si Hercules. Ayan. So, para siyang si Hercules, no? So, yan, ipapakilala ko po sa inyo ngayon si Samson. Si Samson po, anak siya ng isang barren. Alam niyo po yung barren? Hindi nabubuntis. So, sa time nila, very konti lang yung makikita natin na mga barren, like si Sarah na nagkaanak, at saka si Elizabeth. Okay? Tapos ngayon si Samson, in Judges 13, sabi dito, "And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord, so the Lord gave them to the hand of the Philistines for 40 years. So alam naman natin po na mga yung Israelites, they were so matigas ang ulo, no? Kaya ngayon, sinakop sila ngayon ng Philistines, no? Inallow ni God na sakupin sila ng Philistines for 40 years. And in Judges 13 verse 3, sabi dito, no, an angel appeared to the parents of Samson, no, sa nanay ni Samson, and sabi niya, "Behold, you are a barren and have not borne children, but you shall conceive and bore a son." So sabi niya,
alam ko na hindi ka makakaanak o imposibleng magkaroon ka ng anak, pero bibigyan ka ng isang anak. Therefore, be careful and drink no wine or strong drink. So, binigyan siya ng mga instruction. No? Ang sabi, therefore daw, yan. Therefore, be careful and drink no wine or strong drink and eat nothing unclean. So, may mga rules lang. Okay? Na, sige, pag binigay ko sa iyo yung anak mo na yan, bawal kang uminom ng alak. Okay? Bawal kang kumain ng mga unclean. Okay? For behold, you shall conceive and bear a son, at bawal siyang gupitan. Sabi, no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazirite to God. Alam niyo po ba yung mga Nazirite? Yung mga Nazirite nung time na yon, they are devoted to God. So for example, ako, nagdesisyon ako na in 3 years, I will devote my life to God. Okay? So bibigay ko yung buhay ko sa Kanya. Ganun siya. It's a devotee. No? Pero si Samson, he is chosen to be a devotee or to be a Nazirite since birth. Wala pa siya sa sinapupunan ng nanay niya, called na siya to be a Nazirite, no? Kaya meron siyang mga bawal, no? So, he shall begin to save Israel from the hand of the Philistines. So, makikita natin, no, dito pa lang sa Judges 13, si Samson, meron na siyang malaking calling. Sabi mo nga sa katabi mo, calling. At naniniwala po ako na tayong lahat, everyone in here, meron tayong malaking calling. You are called for a purpose. At bago ka pa man pinanganak, alam na ng Diyos ang calling mo. No? May calling ka na, gaya ni Samson. Okay? So in verse 14, tuloy natin. So, in short, nagkaanak nga itong mag-asawa na to, tapos lumaki si Samson. No? So si Samson as a Nazirite, ako po, anak ako ng pastor. No? So, nung habang ako'y lumalaki, ang taas ng expectation sa akin ng mga tao. Bakit? Kasi anak ako ng pastor. Diba? So si Samson, for sure, marami nag-e-expect din sa kanya kasi he is a Nazirite. No? He is a devotee. Pero in verse 14, tuloy natin, Samson went down to Timnah, and at Timnah, he saw one of the daughters of Philistines. So si Samson, lumaki siya, okay, nagbinata, at habang pumupunta siya dun sa town ng Timnah, nakakita siya ng isang magandang babae. Sabi mo nga, magandang babae. Ayan. Pero, Philistine, yun yung problema. E nung time na to, hanggang ngayon naman lagi tayong pinapaalalahanan ni God na do not yoke with unbelievers. No, do not be equally yoked with unbelievers. Kasi, naalala niyo yung last preaching ko, tungkol kay Solomon, di ba? Because unbelievers or those who worship idols can turn your heart away from the Lord. Okay? So, na-in-love siya. Nung nakita niya na love at first sight siya sa isang magandang babae, then he came up and told his father and mother. Sabi niya, bumalik siya sa mga magulang niya. Sabi niya sa magulang niya, Nay, Tay, may nakita akong magandang babae doon. Sabi niya, I saw one of the daughters of the Philistines at Timnah. Now, get her for me as my wife. Inutosan ngayon niya yung mga magulang niya na, Nay, Tay, gusto ko tong babaeng to. Gusto ko siyang maging asawa. Sa mga kabataan, sino dito nakaranas ng puppy love? Diba? Yung parang, diba? First crush, gusto mo na agad pakasalan, pero 12 years old ka pa lang. Naalala ko, nung nagka-first crush ako, parang 12 years old ako. Galit na galit sa akin yung nanay at tatay ko. Grabe. Napadala ako sa Laguna. Ikaw, bata ka, 12 ka pa lang. Bakit ka nagpapaligaw? Diba? So, nagkaroon ng infatuation si Samson, magkatunog kasi. So now, sabi ng mga magulang niya, wala bang iba? Pwede bang iba na lang? Sabi niya, ang dami naman nating kalahi. Sabi niya, bakit kailangan Philistine pa? So, pinagsasabihan siya ng mga magulang niya kasi alam ng mga magulang niya, umpisa pa lang na may calling na siya. He is anointed. And then, sabi ni Samson sa kanila, get her for me for she is right in my eyes. Minsan may mga bagay na sa paningin natin yun yung tama para sa atin, di ba?
Na parang, ito yung gusto ko kasi ito yung the best para sa akin. No? Nakipagtalo siya sa mga magulang niya, pinilit niya. And alam niyo, si God, nagbibigay siya sa atin ng mga, hindi naman rules eh, nagbibigay siya sa atin ng mga commands for us to follow, to obey. Kasi gusto niya po na maranasan natin yung God's will. So ngayon naman, tatanungin ko kayo, as a Christian, what is your devotion to the Lord? When you surrendered your life to God, meron ka bang mga devotion o sinabi na, Lord, iiwan ko na tong kasalanan na to. Lord, bibitawan ko na tong addiction na to. Lord, aalisan ko na tong sitwasyon na to. Meron ka bang mga ganon? Napilit mong nilalabanan. When you became a Christian, meron ka bang mga devotion sa Lord? No? So napaka-importante po no, na meron tayong devotion sa Lord. Pero, you know, sin starts with compromises. Sabihin mo nga, compromises. Si Solomon, habang siya ay lumalaki, nagsa-start siyang mag-compromise. Alam niya, and I am sure, na pinagsasabihan siya ng mga magulang niya when it comes to falling in love to a Philistine. I am sure that he knows na pinalaki siya ng maayos ng mga magulang niya, pero wala eh. Sometimes we start to compromise. Kapag nakakita tayo ng maganda, uy, gusto ko yun. Kahit hindi Kristiyano, sige, basta gusto ko yun. Diba? Sa trabaho, ang laki ng sahod. Kahit may compromise, sige, ang laki ng sahod, diba? Kaya hindi na ako magkaroon ng ganyang opportunity. Diba? Sometimes, we start with little compromises that even in addiction, nag-start naman yan sa patikim-tikim. Diba? Even in pornography, nag-start yan sa pasilip-silip. Nung una, hindi mo pinapansin. Hanggang sa tumagal, lalululong ka na pala. No? So, when Samson started to fall in love into a Philistine, ito po yung nangyari, no? So, niligawan niya itong babae sa Timna, no? Itong Philistine na to. So, siguro sinusuyo niya. No? Habang sinusuyo niya, pabalik-balik siya dun sa land nila. And Samson went down to his father and mother to Timna, and they came to vineyards of Timna, and behold. So habang papunta si Samson doon sa babaeng nagustuhan niya, nakakita siya ng isang leyon. Leyon, no? Ito yung pinakasikat na story ni Samson nung ako ay bata pa, no? Na using his bare hands, he was able to defeat a lion. Actually, nung binabasa ko siya, wala namang sinabi yung angel dun sa mga magulang niya na magkakaroon ng super strength si Samson. Wala ko nabasa. And I don't know if Samson is aware how strong he is. Pero this time, kung mapapansin natin, in verse 6, when he saw that lion, napakalinaw, then the Spirit of the Lord rushed upon him. So the Spirit of the Lord rushed upon him, and although wala siyang kahit anong gamit, no, he tore the lion in pieces as one tears a young goat. Imaginein mo ha, leyon. Isang malaki at malakas na leyon. Aso pa nga lang tumatakbo ka na. Di ba? Leyon pa kaya. No? And then, siguro siya, nagulat din siya, no? Sa na-experience niya. And then, he didn't told his mother or father about what he had done. So after some days, so experience lang yun. May na-experience lang si Solomon na parang, uy, first encounter, malakas pala ako. Sabi niya gano'n. And some days, he returned, bumalik ulit siya dun sa babae, liligawan ulit niya, sinusuyo-suyo niya, and he turned aside to see the carcass. Yung carcass po ay yung dead body ng lion. So siguro after ilang days, bumalik siya. So along the way, nakita niya yung lion na napinatay niya, butot balat na, tapos nakakita siya ng honey, no? Na may honey bees na namulot doon. Tama ba? Namulot? Basta yun, nagkaroon ng pulot doon. And ang ginawa niya, he scraped it out into his hands, went on eating as he went and came to his father and mother. May mali po ba sa ginawa ni Samson? Kung titignan mo, wala eh, di ba? Parang wala naman. Ano naman, kinain niya lang naman yung pulot, pero malinaw na sinasabi na si Samson, bawal siyang humawak anything unclean.
ng dead body, bawal niya po yung hawakan. So ano yung mga rules kay Samson? Bawal humawak ng unclean, ng mga dead, bawal magpagupit, bawal uminom ng strong drink. So bawal yun. And sometimes sa buhay natin, no, nararanasan natin na parang hindi tayo aware na may nagagawa pala tayong mali. Sabi ko nga, it starts with little compromises until it becomes a habit. Tuloy natin kung paano naging habit ni Samson, no? So, hindi niya sinabi sa mga magulang niya, no? Pinakain niya pa yung mga magulang niya ang malupit. Binigyan niya pa yung nanay at tatay niya, nay, tay, may pulot akong nakita. Hindi niya sinabi na galing yun sa patay na layon, no? So, ito, in short, nagkagustuhan po si Samson at itong babae, no? So, in short, ikakasal na po sila. So, ayan, nag-set na. Yung mga magulang walang nagawa kasi talagang nangulit si Samson, talagang ipinilit kahit bawal, talagang hindi pumayag. So, ngayon, itong kakasal sila, and then, si Sam, siguro merong party. Ayan, so nasa party sila. Tapos, si Samson, nagpa-riddle siya, nagpasagot siya ng isang bugtong. So, hulaan niyo kung ano yung sagot dito, tapos mayroon tayong premyo. Tapos nung hinulaan, tapos yung mga Philistines, hindi nila mahulaan. Alam niyo kung anong ginawa nila? Sabi nila dun sa mapapangasawa ni Samson, entice your husband and tell us what the riddle is, lest we burn you and your father's house with fire. So ang ginawa nila, inutusan nila itong mapapangasawa ni Samson na linlangin si Samson to entice her to share the answer. So, ang ginawa ni Samson and Samson's wife wept over him and said, so ang ginawa nitong babae na fiancé nito ni Samson, sabihin mo na kasi sa akin yung sagot dun sa riddle. Sabi niya, siguro hindi mo ako mahal. Siguro galit ka sa akin. Kapag di mo yan sinabi sa akin, hindi mo ako mahal. Mga ganun di ba? Ako, ganun ako sa asawa ko Kapag ayaw sabihin sa akin, bawa may kinuwento sa kanya, tas chismis, laban ang sabi sa'yo, laban sa... Ayaw sabihin sa akin, di mo ako mahal, no? Hindi ka magiging honest sa akin. Yeah? Totoo ba ang mga babae kahinaan ng mga lalaki? Totoo ba yun, no? Na kahit gaano ka-strong, kapag nilambing-lambing na, wala na, no? So, ang nangyari po, sinabi ni Samson. So, nung sinabi ni Samson, nasagot nitong mga Philistines yung riddle, nagalit itong si Samson. At in short po, mahaba kasi yung story, nagkagulo-gulo na sila. Nagsimula na pong magkagulo ang Philistines tapos si Samson. Tapos ang nangyari, yung mga Philistines, kasi nasakop sila ng Philistines. So itong mga Israelites, 3,000 ng Israelites, nung nabalitaan nila yung nangyari, nag-worry sila. So ang ginawa nila, pinuntahan nila si Samson. Sabi nila kay Samson, Samson naman, alam mo naman na nasakop tayo ng Philistines. Alam mo naman that they rule over us. Ipapahamak mo ba kaming lahat? So nagalit sila kay Samson, 3,000 men of Israelites, ibinigay po si Samson sa mga Philistines. So itinali nila si Samson at itinurn over sa mga Philistines. So na-capture po si Samson in short. Babaeng mapapangasawa ni Samson, ipinakasal sa kanyang best man. Gano'ng kasakit yun? Yung mahal mo, ikinasal sa palagay ng best friend mo o sa best man mo. Di ba ang sakit? So in short, Samson was really broken-hearted this time. Broken na broken po si Samson kasi yung mahal niyang babae, ikinasal na sa iba. So, okay? So, tuloy natin, in verse 15, sabi niya, I will go into my wife in the chamber. Tapos tsaka niya po nalaman na yung asawa pala niya, yung mapapangasawa niya, ay kasal na po pala sa iba. And then, ito na nga yung nangyari. No? So, tinurn over na si Samson dun sa mga Philistines dahil nagkagulo-gulo na. Then the Spirit of the Lord once again, the third time, the Spirit of the Lord rushed upon him, and the ropes that were on his arms became as flax that has caught fire. So in short, the Spirit of the Lord came upon Samson, tapos naputol niya po yung tali in a snap. No? Tapos nakakita siya ng fresh jawbone, yung panga ng donkey,
At yun ang ginamit niya to kill, hulaan nyo, ilan? Ilan? Ilan na patay ni Samson? 1,000 men. Grabe, isang tao lang to, pero nakapatay siya ng 1,000 tao. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson? Aware kayo? Sa hair. No? Sa hair daw nanggagaling ang lakas ni Samson. So, si Samson, broken-hearted. So, siguro si Samson, wasted, broken-hearted. Wala na siyang pakialam. In verse 16, after niya pong mabroken, ito na naman, pumunta siya sa isang lugar named Gaza. And there he saw a prostitute. And he went in to her. Minsan ba, kapag broken ka, o kapag sakit ka, o kapag nag-mess up yung life mo, anong ginagawa mo? Do we draw near to the Lord o lalo natin sinisira yung buhay natin? No? Imagine na, yung compromise ni Samson nagsimula sa pa-crush-crush, hanggang sa pakain-kain ng bawal, hanggang sa nagiging habit. Na eto na naman, kakatapos lang ng isang gulo, na broken ka na nga, eto na naman, hindi mo pa ginaguard ulit ang puso mo, pumapatol ka na naman sa hindi naman para sa'yo. Diba? Ito na naman, yung habit of compromises ni Samson, hindi siya nadala, no? So the Gazites were told, Samson. So ang ginawa, no, in verse 16, the Gazites were told, Samson, sabi, nandyan si Samson, katabi yung prostitute, sabi niya. And syempre, yung mga Philistines, galit na galit sa kanya eh, kasi 1,000 men na yung nalagas sa kanila dahil kay Samson. Ang sabi nila, tara isurround natin siya, tapos ambushin natin siya. Pagdating ng midnight, aatakihin natin si Samson. No? Pero alam niyo kung anong nangyari? Di ko alam kung bakit nandito tong story na to, pero ang funny lang kasi sila siguro nag-aantay na maatake si Samson, pero si Samson, ayan. But Samson lay till midnight, hanggang madaling araw, nandun si Samson. At pagtayo po ni Samson, alam niyo kung anong ginawa ni Samson? Lumakad siya, nagbabantay siguro yung mga ambush sa kanya, no? Yung mga galit na galit sa kanyang Philistines. Lumakad siya, binuhat niya yung gates of the city and 2 posts. Imagine, hindi lang to gate ng bahay ha. Dito gate ng bahay. Gate of the city. Ibig sabihin, malaking gate po ito. He pulled them up, bar and all. Pinut niya sa shoulders niya. Nilagay niya sa shoulders niya. Tapos naglakad siya papunta sa hill in front of Hebron. Ang binabasa ko to, anong connect? Anong sense? Bakit yun ginawa? Ano, trip lang? Ganon. Trip lang? Binuhat mo lang yung gate, tapos wala lang, naglakad ka lang papuntang bundok. Diba? Pero makikita natin dito yung strength ni Samson, sobrang lakas. No? And hindi na nagkaroon ng opportunity itong mga ambush sa kanya na matalo siya. Bakit? Kitang-kita nila in their own eyes kung gaano kalakas si Samson. So, siguro, itong verse na to, makikita na nag-create siya ng malaking fear sa mga Philistines pagdating kay Samson. Na alam nila na, ay, si Samson malakas yan. Di natin kaya yan. Okay? So, nakakuha nyo? Si Samson malakas. Si Samson talaga namang walang makakatalo sa kanya. And galit na ang mga Philistines sa kanya. So, in chapter 16, verse 4, tuloy natin, after this, na in love siya, na broken, na in love na nakipagrelasyon na naman sa prostitute, one night stand, tapos na naman. And now, in verse 4, after this, pagkatapos daw nito, he loved, ayan na naman, Samson, he loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Sabi mo nga, Delilah. Dito pa lang po magsa-start yung love story. Kaya binibilisan ko kanina, di ba kayo masyadong makasunod? Binibilisan ko kasi baka mag-overtime ako, mapagalitan pa ako. Pero dito magsa-start yung pinaka-story. Kung makikita nyo yung
takbo ng storya ni Samson, makikita nyo na paulit-ulit ang compromise. Paulit-ulit niyang sinusuway kung ano yung mga sinasabi ng Lord. Paulit-ulit niya, naging habit na niya ang hindi pagsunod sa ano ang will ng Lord sa buhay niya. And right now, he fell in love with a woman named Delilah. And alam niyo po kung anong meaning ng Delilah? Delilah means to be weak or weakness. Weakness. Sabi mga weakness. Sabi mo sa katabi mo, nakahanap ka ng katapat mo, Samson. So, tinignan ko yung word na love. Sabi ko, ano ba naman to si Samson? Parang hindi na nadadala. Na broken-hearted na sa isa, ito na naman, nagkaroon naman ng relasyon na hindi tama, tapos ito na naman, relasyon na naman ulit na hindi tama. So tinignan ko, may pagmamahal ba talaga kay Samson? Ano ba talaga yung love na sinasabi? Love ba talaga yun? Kasi ako naniniwala ako that love conquers all things. Char, hindi. Naniniwala ako na yung pag-ibig po ay tapat at totoo at hindi siya selfish. Hindi dapat siya selfish. When you love someone, you should be selfless. Hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kung hindi ka selfless. So ngayon, ano kaya yung motibo ni Samson ngayon sa relasyon nila ni Delilah? And you know, tinignan ko po yung word na love and it means ahab. No? So ahab means to have affection for sexual or otherwise. So ibig sabihin, it's about flesh. No? It's about human love or human appetite for objects such as food, drink, sleep, or wisdom. So ano yung pag-ibig na meron si Solomon kay Delilah? Is it love or lust? Lust. Kasi kapag love yan, sabi, love waits, lust cannot. Diba? Love is real, love is forever, lust is temporary. So, dito magsisimula yung selfish love ng love story between Samson and Delilah. So, kung titignan mo, nung nalaman ng mga Philistines na na-in love na naman si Samson dito sa isang babaeng Philistine, they took the opportunity, no? Sabi nila, Delilah, alamin mo kung ano ang kahinaan ni Samson. Alamin mo kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson at bibigyan ka namin ng silver. No? So parang technically, paaabot ng 11,000 pieces of silver kasi yung mga lords, Philistine lords, sabi niya, we will give you 1,000 each. So si Delilah, siguro nasilaw siya sa pera ng time na yun na parang, wow, ang laking pera nun. Ang hirap kumita ng pera. And that time, mga babae, hindi sila basta-basta nagtatrabaho, kaya nga may mga nagpo-prostitute. Kasi hindi sila nakakapagtrabaho. That's their only means to earn money. So si Delilah, natuwa siya dun sa offer. Wow. Sige. Papatulan ko si Samson para sa pera. And you know what? Compromises can give the enemy an opportunity to trap you. Kung titignan natin, mula umpisa, walang ginawa si Samson kundi mag-compromise. And sometimes sa buhay natin, maybe we are not aware that we do experience little compromises. Nagsinungaling ako kasi para naman sa kanya, para di na siya masaktan. Diba? Nangupit ako sa mama ko kasi para hindi na siya mahirapan, char. Nangupit ako sa mami ko kasi, wala akong pera eh. Kung ano lang naman, 5 piso lang naman, di naman siguro niya mapapansin, di naman siya malulugi doon. Diba? May mga compromises tayo na minsan, natatatak natin sa isip natin, simple lang naman to. Kumain lang naman ako ng honeybee, wala naman sigurong masama doon. Diba? Nagsinungaling lang naman ako sa boss ko. May crush lang naman ako na hindi Christian. Okay lang siguro yan. Okay lang naman siguro na hindi ako magsimba ngayon. Hanggang sa unti-unti, hindi natin namamalaya na yung mga compromises na yun nagiging habit. At habang nagiging habit, nalululong tayo, palulong ng pululong, palalim ng palalim, at dadating ang punto na hindi mo alam na tatrap ka na ng enemy. Kaya you have to watch out with little compromises that can make a habit that can
put you into the depths of sin. Kasi ganito yung nangyari kay Solomon. So, anong nangyari sa love story nila? So, ito si Solomon, ginagamit niya si Delilah for his selfish desire, for his lust, no? Maganda si Delilah eh. Mahina talaga siya. Physically, mahina talaga siya sa yung mga mata niya. Talagang mahilig sa maganda kahit walang substance. Kahit hindi mahal si Lord. Kahit na alam na bawal at hindi makakabuti para sa kanya. Yun talaga yung gusto ni Samson because last lang eh. Hindi long term yung tinitignan niya. So si Delilah naman, he is using Samson to earn money. Kasi magkakaroon siya ng premyo kapag napalaamin niya itong si Samson. So in short, itong relasyon po nila ay relasyong naglolokohan. Yeah. Ang relasyong selfish, kapag when you enter into a relationship, tapos both of you are selfish, relasyong naglolokohan. Bakit? Hindi nyo talaga mahal ang isa't isa. Sometimes hindi tayo aware that we can be selfish inside the relationship. For example, ako, bakit ako nagpakasal? Kasi ang laki ng sahod ng asawa ko, buhay na ako. O bakit ka nagpakasal? Kasi galit ako sa mga magulang ko to get even with them. Diba? Bakit ka nagpakasal? Kasi gusto ko ng anak, pero hindi mo talaga mahal. Diba? O kaya naman, bakit ka tumutugtog sa simbahan? Kasi gusto kong tumugtog may talent ako. Pero yung heart natin, wala talaga dun sa serving the Lord. It's for our selfish desire. Diba? Bakit ka kumakanta? Kasi may talent ako gusto kong kumanta. It's different, no? No, that sometimes you can do things, pero yung motives natin, selfish. So yun yung nararanasan nitong relasyon ni Samson and ni Delilah. So ngayon, Samson said to her, tinanong ni Delilah, Samson, paano ka ba sabi niya, ano bang rason kung bakit ka malakas? Paano ka ba namin matatalo? Siguro ganun yung tanong ni Delilah. Hindi ko alam kung paano niya yun tinanong. Pero ang nakakatawa, obvious na obvious kung ano yung motive ni Delilah. Pero si Samson, bulag na bulag. No? So sumagot si Samson, sabi ni Samson, if they bind me with 7 fresh bowstring that have not been dried, kapag tinali nila ako ng bowstring na hindi tuyo, I shall become weak and be like any other man. So, in short, alam niyo po ano nangyari? Siguro, kinabukasan, pagising ni Samson, nakatali na siya ng 7 strings na hindi dried. Tapos si Delilah biglang sumigaw, Samson, Samson, nandito yung mga Philistines. Syempre, dahil joke lang naman ni Samson yun, ang ginawa ni Samson, tumayo, binrake niya yung strings. So, kung titignan mo, naglolokohan lang sila. Diba? No? Alam ni Samson na niloloko siya ni Delilah at alam din ni Delilah na niloloko siya ni Samson. So siguro ito si Delilah nagmaktol. Sabi mo sa akin, yun yung magpapahina sa'yo. Samson, sabihin mo na for the second time, no? Then Delilah said to Samson, behold, you mocked me and told me lies. Sabihin mo na kasi sa akin how you will be bound. So imagine, parang kung titignan mo sa isang relasyon parang ganito May asawa ka, tapos sasabihin sa'yo nung lalaki, mahal kita Mahal kita, sabi nung lalaking may asawa. Mahal kita iiwan ko yung pamilya ko para sa'yo. Maniniwala ka ba agad-agad? Hindi. Kaya maraming nagiging kabit, naniniwala sa words na mahal kita, pero technically, hindi naman talaga iiwan ng pamilya. Kasi selfish Ginagamit yung word na love. Ginagamit yung word na love to gain selfish desire. Bakit po sa mga kabataan? Bakit maraming mga kabataan, lalo na sa mga babae, bakit maraming babae ang bumibigay basta-basta kahit hindi kasal? Bakit? Ginagamit yung word na love. Mahal kita. Ibibigay ko sa'yo lahat. Paninindigan kita, pananagutan kita. Diba? Ginagamit yung word na love. But technically, it's not love. It's full of lust. It's full of selfishness. Kaya kapag sinabi sa'yo na kung mahal mo ko, ibigay mo yan sa akin, magtaka ka na. Because love waits. Magtaka ka na. Kapag niloloko ka na, magtaka ka na. Itong
sitwasyon ni Samson at Delilah, si Samson, niloloko na siya ni Delilah, pero nakikipaglaro pa siya sa kasalanan. Nakikipaglaro pa siya sa weakness niya. And I want you to know, church, that this is not just about lust. This is not just about physical intimacy. This is not just about sex. This is about your life given to God, na kapag sinasabi ng kaaway sa'yo na may mga lies na yung kaaway sa'yo, magtaka ka na. Kapag pinapag-compromise ka na ng sitwasyon, magtaka ka na. Kapag nilalayo ka na sa Lord, magtaka ka na. No? Dapat marunong kang magtaka. Huwag kang makipaglaro sa kasalanan dahil ang kasalanan, tricky yan. Akala mo, sumisilip-silip ka lang, mamaya nahook ka na. No? Because mistake can happen in a snap, pero sin can happen overnight. Hindi pwede na sasabihin mong, ay, nagsinungaling ako sa asawa ko, hindi ko sinasadya. Tapos the following day, nagsinungaling ko ulit, hindi ko sinasadya. Kapag pinaulit-ulit mo na, kasalanan na yun. No? So yun nangyayari kay Samson, paulit-ulit. No? So anong ginawa ni Samson? Inulit na naman ni Delilah na, Delilah, Samson, kung mahal mo ko, paano ka matatalo? Ano ba ang pwede kong gawin para mawala ang lakas mo? No? And sabi ni Samson, i-bind mo ko ng lubid, no? Ropes na hindi pa gamit. Sigurado, mawawala ang lakas ko. So si Delilah, in short, kinabukasan pagising na naman ni Samson, siguro si Samson pagkagising niya, natatawa-tawa, hoy, nakatali na naman ako. Diba? Nakatali na naman siya, sumigaw na naman si Delilah, Samson, nandito yung mga Philistines. So ang ginawa ni Samson, dahil joke lang yun, nagko-compromise lang siya, nakikipaglaro siya. Hindi, itong kasalanan na to, mahahandle ko naman to. Yeah. Hindi, itong addiction na to, mahahandle ko to. Hindi pa naman ako lulong na lulong. Hindi pag-church, mahahandle ko to. Ngayon lang naman ako di magsisimba. Hanggang sa the following Sunday, tinatamad ka na sa hindi ka na magsisimba. Hindi itong crush lang naman to. Hanggang sa ichinachat mo na, mag-holding hands na kayo. Hanggang sa hihingin mo na ang mga bagay na di mo pa dapat hingin sa kanya. It all starts with that little compromise. Sin starts with little compromise. Tandaan po natin yan. Hindi tayo nagkakasala agad. Bakit? Lalo na kung Kristiyano ka, ito ang dapat nating tandaan. Si Samson po ay Nazirite. He knows he is a devotee for God. Kristiyano po tayo. At tayong mga Kristiyano, kapag po hinarap tayo sa kasalanan, ang pinakaunang reaksyon ng katawan natin, ayoko sa kasalanan. Diba? Tama? Pero, kung ang kasalanan pa unti-unti kang kinakalabit, it can happen. It can happen. Pa-scroll ka lang sa Facebook, may nakita kang babaeng sumasayaw. Diba? It can happen. Gusto niyo sayawan ko pa kayo para lang maniwala kayo? It can happen. No? Nagsisimula sa maliit. Hanggang sa naaatik ka na, hindi mo namamalaya, nahuhook ka na, hanggang sa ginagamit mo na ang mga bagay na to for your own selfish desire. Nagsisimula yan sa pahatid-hatid. Hindi friends lang naman kami sa Baguio. Hanggang sa, hindi mo alam, lulong na lulong ka na sa kasalanan. It all starts with little compromise. Na akala mo mahahandle mo. Na akala mo yung simpleng pagsisinungaling, yung simpleng pagtatago sa leaders mo, sa mentors mo, sa magulang mo, mahahandle mo. Yung simpleng pagtatago sa asawa mo, mahahandle mo. Time will come. Makikita mo kung ano ang hinahanap mo. Sabi mo sa katabi mo, makikita mo ang Delilah ng buhay mo. Huwag kang makipaglaro kay Delilah. No? Weakness yan eh. Alam mong weak ka na, sa bagay na yan, huwag mo nang paglaruan. Sabi mo sa katabi mo, iwasan mo na. Takbuhan mo na. Diba? Because compromises causes spiritual blindness.
habang ikaw ay nagko-compromise, habang ikaw ay nag-i-enjoy na sa hindi naman magagalit si Lord, okay lang to, maliit na bagay, hindi naman nahahalata ng parents ko, hindi naman nahahalata ng leader ko, hindi naman nahahalata ng asawa ko. Darating yung time na bablind ka na kahit niloloko ka na sa harap mo, naniniwala ka pa. Ba? Sinasabi na sa'yo ng kaaway, okay lang yan. Lahat naman ng tao ganyan. Wala namang perfect. Okay lang yan. Bakit si pastor ba perfecto? Okay lang yan. Bakit ang mga leader mo ba perfect? Pwede kang gumawa ng kasalanan. Yan ang lies na sasabihin sa'yo ng enemy kasi dyan siya mabilis makakapasok. Sa okay lang yan. Hindi mo namamalayan malaking kasalanan na pala ang inahaharap niya sa buhay mo. Do you get it? Do you understand? Ha? Kung paano nagsimula from little compromises, became a habit, and right now, nandito na si Samson. Sa bulag na siya, hindi pa siya natututo, hindi pa siya nadadala. In verse 15, and said to him, for the third time, sabi ni Delilah sa kanya, Samson, how can you say, I love you? Ayan tayo eh. Diba? Paano mo masasabi sa akin, mahal mo ko, kung hindi mo ipagpapalit ang church mo? Paano mo masasabi sa akin na mahal mo ko kung hindi mo sasawayin ng magulang mo? Diba? Sabi mo, mahal mo ko, ba't di mo iwan yung asawa mo? Diba? Sabi mo, mahal mo ko. Ayan tayo sa sinasabi ng kaaway sa'yo. When your heart is not with me, patunayan mo sa akin, Samson, kung mahal mo talaga ako. Sabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang lakas mo. Sa third time, di na siya tinigilan ni Delilah. Siguro si Delilah nagmatol. Alam niyo po, sa totoo lang, this is reality. Kasi ako, kapag yung asawa ko may gusto kong malaman sa kanya, hindi ko yan titigilan. Talagang di mo ko mahal, no? Di mo ko love, no? Paulit-ulit ako dun. Hanggang matulog siya, hanggang marindi siya, hanggang sasabihin na lang niya sa akin. Ganun eh. Totoo yun, it can happen. Ganun ang mga babae, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit, hanggang sasabihin mo kung ano yung gusto mong malaman. Ganun talaga eh. Di ba? So, ganun ang ginamit na tactics ni Delilah. No? So, right now, the fall. Alam niyo kung ano nangyari? And he told all his heart. Wala na, bulag na siya eh. Nakakatawa kasi alam mo na niloloko ka. Gets mo na. Dalawang beses ka nang nakatali pagising mo, pagkatapos mo sabi mo, ay hindi si Delilah to, mahal ako ni Delilah. Pwede ba yun? Kay Delilah mo lang sinabi. Pero in the third time, he told her all his heart and said to her, sa third time pala, nagsabi pa siya na kapag binread mo ako, no? Kapag binread mo ako, Delilah, pagising ko, mahina na ako, pero hindi pa rin. And the fourth time, no? Wala na. Bumigay na si Samson sa salitang, kung mahal mo ko, gagawin mo to. A razor has never come upon my head, for I have been a Nazirite to God from my mother's womb, sabi niya. If my head is shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. So in short, bulag ng pagmamahal, bulag ng sitwasyon, nagsimula sa little compromises. Ano nangyari kay Samson? Kinabukasan, the Philistines went upon Samson. At pagising ni Samson, akala siguro niya kaya niya pang i-handle. Akala siguro niya itong kasalanan na to, kaya pa niyang makipaglaro. Akala niya siguro may strength pa siya na matakasan o matakbuhan ko ano yung compromise na ginagawa niya. Pero dadating ang araw, hindi mo na kaya dahil lubog na lubog ka na. Lugmok ka na, adik ka na. No? And sabi niya, I will go out as other times and shake myself free. Sabi ni Samson, ang yabang pa niya. Kayang-kaya ko yan, no? Lalabas ako dyan, gaya ng ilang beses na nangyari sa akin to, and I will shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Mga kapatid, kanino, saan ang gagaling ang lakas ni Samson? Saan? Sa hair. Alam mo ako po, hindi ako naniniwalang sa buhok.
many times na maraming battle na pinagdaanan si Samson. At makikita natin that the Spirit of the Lord came upon him. And many times sa buhay natin bilang Kristiyano, that we have compromises. We experience mistakes. We experience sin. But the Spirit of the Lord is in you, kaya napagtatagumpayan mo. Kaya ka nandito ngayon. But I want to remind you na hindi porket napagtatagumpayan mo ang mga little compromises, na hindi porket nahahandle mo ang pagtatago ng kasalanan, hindi ka na matatalo kahit kailan. I want to remind you na pwede kang iwan. The Spirit of the Lord can leave you kapag lugmok ka na sa kasalanan. Kasi hindi ka niya sasamahan. Hindi ka niya sasamahan habang ginagawa mo yung kasalanan mo eh. Diba? Hindi pwede na you have the Holy Spirit pero yung sin nini-enjoy mo, hindi pwede eh. When you enjoy sin, it means wala na sa'yo ang Spirit ng Lord. Kaya nga merong mga tao, no, na kapag nagkasala, anong nangyayari? Instead na lumapit sa Lord, anong nangyayari? Lumalayo. Bakit? Kapag wala na sa'yo ang Spirit ng Lord, ang bigat na sa'yong magtaas ng kamay. Kasi ang nafe-feel natin, guilt, shame, hindi ako karapat-dapat, nakagawa ako ng mali. Na kapag nakagawa ka ng kasalanan, ayaw mo nang kausapin yung mga leaders mo tsaka yung mga mentors mo. Bakit? Wala na yung Spirit eh. Wala na yung Spirit na nagko-convict sa'yo. You enjoy sin. Hindi ka na nagigilty, hindi ka na nako-convict when you do sin. You just enjoy it because wala na yung Spirit. At wag mong hintayin na dumating ang punto na ma-enjoy mo na yung kasalanan ng tuluyan. Nalugmok ka na at talong-talo ka na sa mata ng mga kaaway. Don't wait for that moment. Maraming beses tayong nililigtas ng Diyos. Maraming beses na alam ng Diyos na nagko-compromise tayo pero nandyan siya para sa atin. But I want you to know, I want you to remember na pwede kang malugmok sa compromise. That compromise can give you spiritual blindness and can break you. Alam niyo kung anong nangyari? Na-capture nila si Samson. Solomon na naman. Na-capture nila si Samson. So Samson was captured. Dinala siya dun sa templo siguro ng mga Philistines, no? And there were 3,000 men and women. Siguro dahil na-capture nila yung pinakamalaking tinik sa kanila, they were having a party, no? So nagiinuman, no? They were enjoying. 3,000 men andun sa loob. So alam niyo kung anong nangyari kay Samson? Ginapos na siya, binulag pa siya. Dinadama ko kung ano yung nararamdaman ni Samson during this story, no? How a man who is so strong, so proud, na parang pakiramdam niya, walang physical thing, or kahit anong bagay ang makakatalo sa akin because I am strong. And the Lord is always with me. Hindi ako pinapabayaan ng Lord. And ngayon, nandun na siya sa punto na walang-wala na siya. No strength, no eyes, nothing could save him at that moment. Paulit-ulit niyang kinompromise eh. Paulit-ulit na in love sa hindi naman dapat. Paulit-ulit niyang dinisobey ang Lord. So ngayon, nandun ka na sa punto na feeling mo, wala na, lugmok ka na, tapos na. Siguro habang nandun siya sa prison, habang nakatali siya, grabe ang self-pity na, Lord, ang daming beses kitang nasaktan. Lord, grabe na yung mga mistakes ko. Wala nang kapatawaran. Kaya dumating na sa punto na iniwan mo na ako eh. Na Lord, daming beses ko nagkamali eh. Nararanasan mo ba yon? That sometimes feeling mo messed up ka? At pakiramdam mo, wala nang chance. Hindi ka na matatanggap ng Lord. Alam mo, marami ako nakausap na ganyan eh. Sasabihin sa akin, Ate Mika, parang hindi na ako matatanggap ni Lord sa mga nagawa ko. Ate Mika, parang di na ako karapat-dapat na maglingkod. Ate Mika, parang di na ako karapat-dapat na tumayo sa unahan. But I want to tell you na kahit ako, I do have little compromises. And this word is also speaking to my heart.
That it don't start with big, obvious sin. It starts with little hidden compromises that can burn your heart. Kaya maging mapagbantay po tayo. But alam nyo, ito po ang maganda. Samson called to the Lord and said, once again, habang nandun si Samson, lugmok na lugmok, hindi alam kung anong gagawin, wala na, hindi niya na maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi niya na maramdaman na kasama niya ang Diyos that time. Wala na siyang mata. Maybe he is afraid kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya, anong gagawin ng Philistines sa kanya. And sabi ni Samson, he shouted, Lord God, please remember me and strengthen me only this once. He cried out to the Lord. Kapatid, kapag ikaw lugmok na at hindi mo na maramdaman ang presensya ng Diyos, anong ginagawa mo? Nananatili ka ba dyan? Lumalayo ka ba lalo? Ay, di na naman ako mahal ng Lord eh. Dami ko nang nagawang mali, ayoko na. Ayaw mo na bang maglingkod? Alam niyo kung anong ginawa ni Samson? He cried out to God. Sabi niya, Lord, please remember me. And maybe this is your prayer right now. I don't know your situation. Pero baka ito yung prayer mo right now na, Lord, gusto kong maranasan ulit yung presensya mo. Ang tagal kong hinahanap yung presensya na yun. Lord, iparamdam mo ulit sa akin. Lord, nandito na ako sa sitwasyon na hopeless na ako eh. Nalugmok na ako sa kasalanan, nagkamali na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko, paulit-ulit na akong nag-compromise, Lord. Naging natural na sa akin ang kasalanan, Lord, di na ako nako-convict, pero Lord, remember me and strengthen me na mapagtagumpayan ko to, Lord. Samahan mo ko ulit, once again. And alam niyo kung ano nangyari? Sabi ni Samson, dalhin niyo ako, sabi niya sa mga Philistines, dalhin niyo ako kung saan nandun yung foundation para makapagpahinga ako. So yung foundation, 2 pillars, no? Pundasyon, parang ganito, pundasyon na magkatabi. And then Samson grasped the 2 pillars which the house rested, and he leaned his weight against them. So habang nananalangin siya, Lord, remember me once again. Gusto ulit kitang maranasan, Lord. With all his might, he pushed the foundation, 2 pillars. And alam niyo kung ano nangyari? He shouted, let me die with the Philistines. And the Spirit of the Lord came upon him. And the Spirit of the Lord came upon him. Paulit-ulit na nag-compromise si Samson. But right now, isang tawag niya lang, mga kapatid. Isang tawag niya lang. The Spirit of the Lord came upon him. And he destroyed the temple. He destroyed kung saan nandun ang mga Philistines. At alam mo, at his weakest point, in Judges 16 verse 30, the dead whom he killed at his death, namatay si Samson, kasama yung mga Philistines. Pero ito, gusto kong i-emphasize to. The dead whom he killed at his death were more than those who he had killed during his life. Ilan ang napatay niya during his lifetime? 1,030 Philistines at isang leon. Ilan ang napatay niya at his weakest moment? At his weakest point? 3,000 Philistines. At ito po, dito nagsimula na mag-start, na mag-alyansa o magkaroon ng lakas ang mga Israelites over Philistines. But this is what I want you to know. That even your weakest moment, that even in your darkest moment, God can turn that into testimony if you will allow Him. Na kahit anong lugmok ng buhay mo ngayon, ilang beses ka nagkamali, ilang beses ka nasaktan, feeling mo hopeless ka na, God can turn that into a great story. And right now, yung story ni Samson is passed on to generations, encouraging people, don't compromise. Don't compromise. Because God
gives us strength in our weakness. And in weakness, God gives strength. In failure, His redeeming grace. And I want you to know that nothing can stop God's purpose for your life. Kahit ano pang nagawa mo, kapatid. Kahit ano pang nagawa mo, kahit ano pang kasalanan yan, mistake yan, sadya mo man o hindi, anong compromises yan, kahit anong sitwasyon na meron ka, I want you to know that nothing can stop God's purpose for your life. Nangyari pa rin ang purpose ng Lord sa buhay ni Solomon kahit messed up ang buhay niya. And even in your messed up life, God can use you mightily. God can use you to be a blessing. God can use you for a testimony. Not your sin, not your failure, not your circumstances, not your situation. Walang magagawa yun sa malaking plano ng Diyos sa buhay mo. Samson suffered the consequences, but God didn't stop him from God's calling and purpose. You know, this message is not just about compromise. This message is not just about Samson's weakness. This message is not just about Samson's sin. This is not about your failure, but this is a story of God's redemptive grace na kahit anong kasalanan ang pinagdadaanan mo, nilulugmukan mo, kahit anong addiction pa yan, kahit hindi mo yan mapagtagumpayan ngayon, I want you to know, isang tawag mo lang sa Diyos, magtatagumpay ka. God's redemptive grace is in your heart, in your life right now. At kung may hindi ka mapagtagumpayan na Delilah ng buhay mo, come to God.